Hi everyone, it's me Angel. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba itong mga unauthorized causes na hindi pwedeng mag-apply para sa SSS Unemployment Benefits. So dahil meron tayong natanggap na mga sari-saring comments with regards to authorized cause. So for example natin dito guys, ang comment ng isa sa aking mga viewer, itago ko na lang yung pangalan niya, no? So, ang sabi niya, Ma'am, na-terminate po ako ng work July 12, 2024 due to serious misconduct. Okay, para sa ating mga employees dyan na gustong mag-claim or mag-file ng benefits ng SSS Unemployment Benefits, so alamin nyo dito guys sa video na ito kung yung reason nyo ba for termination is authorized cause or unauthorized cause. So dito sa SSS Unemployment Benefits, ang tatanggapin lang po dito ni SSS ay ang mga authorized causes. So ang ibig sabihin ng authorized causes guys, ito yung hindi nyo kasalanan kung bakit kayo na-terminate. Hindi nyo kasalanan kung bakit kayo nawala ng trabaho. Kumbaga hindi nyo control yung situation kung bakit kayo nawala ng trabaho. So, ano ba itong mga authorized causes na ito na tinatanggap kay SSS para sa SSS Unemployment Benefits? So, meron tayong retrenchment, meron tayong redundancy, closure of business. No, syempre, pag magsara na yung business, guys, magsara na yung company, hindi nyo naman control yan, di ba? So, installation of labor-saving devices. So, ano ba itong installation of labor-saving devices? For example, guys, ang iyong current na position ay tatanggalin na nila yan dahil meron silang machine or meron silang bagong gagawin dyan sa position mo kung saan hindi na kailangan ng manpower, hindi na kailangan ng employee, no? Kaya ikaw ay tatanggalin. So, hindi mo kasalanan yon. Yan ay authorized cause. Okay? Retrenchment, redundancy, closure of business, installation of labor-saving devices. So kung yan ang iyong reason kung bakit ka na-terminate sa iyong trabaho, pwede ka pong mag-apply ng SSS Unemployment Benefits. So number 2, pag-uusapan naman natin kung ano itong mga unauthorized cause na hindi tinatanggap kay SSS. Number 1 dito guys ay yung mag-resign ka. Siyempre nag-resign ka, no? So hindi yun pwede na i-apply mo ng unemployment benefits kay SSS. Dahil kapag yan ay mangyari guys na pwede kay SSS, baka lahat ng mga Pilipino, yun na yung gagawin, no? Magtrabaho, mag-resign kasi makakapag-apply ng benefits kay SSS, di ba? So hindi po pwede ang resign. Okay? Ano pa ba ang mga unauthorized cause? AWOL, absent without official leave. Natanggal ka sa trabaho dahil nag-AWOL ka, kasalanan mo yun, di ba? Termination due to serious misconduct. May mga kaso ka sa company, no? Kaya ka na-terminate. So, hindi po pwede yun. Ano pa ba itong mga cause ng termination? Willful disobedience, no? Gross and habitual neglect of duties. Fraud. Willful breach of trust or loss of confidence. Commission of a crime or offense. Abandonment of duty. Disloyalty, conflict of interest, dishonesty. No? So, yun yung mga unauthorized cause. Yan yung mga reason kung bakit ka na-terminate sa iyong trabaho. Kumbaga, kasalanan mo. Okay, as an employee, kasalanan mo kung bakit ka na-terminate. Yun yung mga unauthorized causes na tinatawag. Kaya hindi po yan pwede at hindi yan tatanggapin kay SSS. No, madi-denied po ang iyong application kung yan yung mga cause kung bakit ka na-terminate sa iyong trabaho. Right? Okay, so ito, may mga nagtanong nito guys, how about floating status? Pag sinasabi kasi nating floating status guys, wala tayong determined na ilang araw ba siya, ilang weeks, ilang months. Diba? Kaya hindi po natin ma-sure kung tatanggapin po yun sa SSS. Pero, wala namang masama guys kung mag-apply po kayo. Kung meron kayong mga notice galing kay company na kayo ay in floating status, no? Mag-apply kayo guys ng SSS Unemployment Benefits. Kung ma-denied yan, edi fine, 'di ba? Pag maging successful naman ang inyong application,
mas better. So wala namang mawawala kung itry nyo pa rin para sa mga naka-floating status dyan, itry nyo pa rin mag-apply ng SSS Unemployment Benefits. Okay? So sana ay malinaw po sa inyo kung ano man yung mga authorized cost na tinatanggap sa SSS Unemployment Benefits at kung ano yung mga unauthorized cost na hindi tinatanggap kay SSS para sa unemployment benefits claim. Okay, so that's all for my video for today. If you have any questions with regards to SSS unemployment benefits, just comment below, sasagutin po natin yan. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.